Unang Samuel Kapitulo 20. Iniutos kay Jonathan na dalhin si David. At si David ay tumakas mula sa Nahoth, na nasa Rama, at siya'y dumating at nagsabi sa harap ni Jonathan, "Anong aking ginawa? Anong aking kasamaan? At anong aking kasalanan sa harap ng iyong ama, upang kanyang yuzigan ang aking buhay?" At sinabi niya sa kanya, "Malayo nawa, hindi ka mamamatay, narito, ang aking ama ay hindi gumagawa ng anumang bagay na malaki o maliit kundi niya ipaalam sa akin, at bakit ililihim sa akin ng aking ama ang bagay na ito? Hindi gayon." At gayon may si David ay sumumpa, at nagsabi, "Talastas na maigi ng iyong ama, na ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin," at kanyang sinasabi, "Huwag maalaman ni Jonathan ito, baka siya'y magdalamhati, ngunit buhay nga ang Panginoon, at buhay ang iyong kaluluwa, na iisang hakbang ang pagitan ko sa kamatayan." Nang magkagayo'y sinabi ni Jonathan kay David, "Anumang adhikain ng iyong kaluluwa ay aking gagawin dahil sa iyo." At sinabi ni David kay Jonathan, "Narito, bukas ay bagong buwan, at ako'y di marapat na disamalo sa hari, ngunit bayan mo akong yumaon upang ako'y magkubli sa parang hanggang sa 3 araw sa paglubog ng araw. Kung ako'y punahin ng iyong ama, iyong ang sabihin, hiniling na mainam sa akin ni David na siya'y patakbuhin sa Bethlehem na kanyang bayan, sapagkat siyang paghahain na taunan sa lahat ng angkan. Kung kanyang sabihin ganito, mabuti, ang iyong lingkod ay matitiwasay, ngunit kung siya'y magalit, talastasin mo nga na ang kasamaan ay ipinasya niya. Kaya pag magandahang loob mo ang iyong lingkod, sapagkat iyong dinala ang iyong lingkod sa isang tipan ng Panginoon sa iyo, ngunit kung magtaglay ako ng kasamaan, patayin mo ako, sapagkat bakit mo pa dadalhin ako sa iyong ama?" At sinabi ni Jonathan, "Malayo nawa sa iyo, sapagkat kung matalastes ko sa anumang paraan na ang kasamaan ay ipinasya ng ama kong sumapit sa iyo, hindi ko ba sasaysayan sa iyo?" Nang magkagayo'y sinabi ni David kay Jonathan, "Sino ang magsasaysay sa akin, kung sakaling ang iyong ama ay sumagot sa iyo na may kagalitin?" At sinabi ni Jonathan kay David, "Halika at tayo'y lumabas sa parang," at sila'y kapwa lumabas sa parang. At sinabi ni Jonathan kay David, "Ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, maging saksi, pagka aking nat-Eric ang aking ama sa oras na ito sa kinabukasan o sa 3 araw, narito, kung maging mabuti kay David, hindi ko nga ba pasasapitin sa iyo, at ipababatid sa iyo? Kung mabutihin ng aking ama na gawan ka ng kasamaan, ay hatulan ng Panginoon si Jonathan, malibang ipabatid ko sa iyo at payaunan ka, upang ikaw ay yumaong payapa, at ang Panginoon ay sumaiyo nawa na gaya ng siya'y nasa aking ama. At huwag mangyari kailanman hanggang ako'y nabubuhay, na di mo ako pagpakitaan ng kagandahang loob ng Panginoon upang ako'y huwag mamatay. Subalit huwag mo ring ihihiwalay ang iyong kagandahang loob sa aking sangbahayan magpakailanman, huwag kahit manlipulin ng Panginoon ang lahat ng mga kaaway ni David sa balat ng lupa." Sa gayo'y nakipagtipan si Jonathan sa sangbahayan ni David, na sinabi, at hihingi ng Panginoon sa kamay ng mga kaaway ni David. At pinasumpa uli ni Jonathan si David dahil sa paibig niya sa kanya, sapagkat kanyang minamahal siya na gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sariling kaluluwa. Nang magkagayo'y sinabi ni Jonathan sa kanya, "Bukas ay bagong buwan, at ikaw ay papunahin, sapagkat sa iyong upuan ay walang nakaupo. At pagtatagal mo ng 3 araw ay bababa kang madali at paroroon ka sa dakong iyong pinagtaguan ng araw na pag-usapan ito, at ikaw ay maghihintay sa tabi ng bato ng Ezel. At ako'y papana ng 3 palaso sa dako ni Yaon na parang ako'y may pinatatamaan. At, narito, aking susuguin ang bata, ikaw ay yumaon na hanapin mo ang mga palaso, kung aking sabihin sa bata, narito, ang mga palaso ay nanggarito sa dako mo rito, pagkunin mo, at parito ka, sapagkat may kapayapaan sa iyo at walang anuman, buhay ang Panginoon. Ngunit kung aking sabihin ganito sa bata, narito, ang mga palaso ay nangasa dako mo paroon, ituloy mo ang iyong lakad, sapagkat pinayaon ka ng Panginoon. At tungkol sa usap na ating pinagsalitaan, narito, ang Panginoon ay nasa gitna natin magpakailanman." Sa gayo'y nagkubli si David sa parang, at nang dumating ang bagong buwan, ang hari ay umupong kumain. At umupo ang hari sa kanyang upuan na gaya ng kinaugalian niya sa makatuwid bagay sa upuang nasa siping ng dingding, at tumayo si Jonathan, at umupo si Abner sa siping ni Saul, ngunit sa upuan ni David ay walang nakaupo.
Gayon may hindi nagsalita si Saul ng anuman sa araw na yaon, sapagkat kanyang inisip, may bagay na nangyari sa kanya, siya'y hindi malinis, tunay na siya'y hindi malinis. At nangyari ng kinabukasan, pagkaraan ng bagong buwan na ikalawang araw, na sa upuan ni David ay walang nakaupo, sinabi ni Saul kay Jonathan na kanyang anak, bakit hindi na paririto ang anak ni Isai upang kumain, ni kahapon, ni ngayon man. At sumagot si Jonathan kay Saul, namanhik si David na bayan ko siya na pamaron sa Bethlehem. At kanyang sinabi, isinasamo ko sa iyo na payaunan mo ako, sapagkat ang aming angkan ay may paghahain sa bayan, at iniutos sa akin ng aking kapatid na Dumon, at ngayon, kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay bayan mo akong yumaon, isinasamo ko sa iyo, at aking tingnan ang aking mga kapatid, kaya hindi siya naparito sa dulang ng hari. Nang magkagayoy nag-alab ang galit ni Saul laban kay Jonathan, at sinabi niya sa kanya, ikaw ay anak ng masama at mapanghimagsik na babae, hindi ko ba nalalaman na iyong pinili ang anak ni Isai sa ikahihiya mo, at sa ikahihiya ng kahuberin ng iyong ina? Sapagkat habang nabubuhay ang anak ni Isai sa ibabaw ng lupa, ikaw ay hindi mapapanatag ni ang iyong kaharian man, kaya ngayon iyong ipasundo at dalhin siya sa akin, sapagkat siya'y walang pagsalang mamamatay. At sumagot si Jonathan kay Saul na kanyang ama, at nagsabi sa kanya, bakit siya papatayin? Anong kanyang ginawa? At inihandulong ni Saul ang kanyang sibat sa kanya upang saktan siya, na doon nakilala ni Jonathan na pasya ng kanyang ama na patayin si David. Sa gayo'y tumindig si Jonathan sa dulang na may mabangis na galit, at hindi kumain sa ikalawang araw ng buwan, sapagkat siya'y nagdalamhati dahil kay David, sapagkat hiniya siya ng kanyang ama. At nangyari sa kinaumagahan, na si David ay nilabas ni Jonathan sa parang sa takdang panahon, at isang munting bata ang kasama niya. At sinabi niya sa kanyang bataan, takbo, hanapin mo ngayon ang mga palaso na aking ipinana, at pagtakbo ng bataan, kanyang ipinana ang palaso sa dako roon niya. At nang dumating ang bataan sa dako ng palaso na ipinana ni Jonathan, sinigawan ni Jonathan ang bataan, at sinabi, hindi ba ang palaso ay nasa dako mo pa roon? At sinigawan ni Jonathan ang bataan, tulan, magmadali ka, huwag kang tumigil, at pinulot ng bataan ni Jonathan ang mga palaso, at naparoon sa kanyang Panginoon. Ngunit hindi naalaman ng bataan ang anuman, si Jonathan at si David lamang ang nakaalam ng bagay. At ibinigay ni Jonathan ang kanyang sandata sa kanyang bataan, at sinabi sa kanya, yumaon ka, dalhin mo sa bayan. At pagkayaon ng bataan, si David ay tumindig sa dakong tungo sa timugan, at sumubsob sa lupa, at yumukod na makaitlo, at sila'y naghalikan, at umiyak kapwa, hanggang si David ay humigit. At sinabi ni Jonathan kay David, yumaon kang payapa, yamang tayo'y kapwa sumumpa sa pangalan ng Panginoon na nagsasabi, ang Panginoon ay lalagay sa gitna natin, at sa gitna ng aking binhi at ng iyong binhi, magpakailanman, at siya'y bumangon at yumaon, at pumasok si Jonathan sa bayan.